Great day everyone, this is Ed's Realty Guide PH. Again, for today's vlog naman, pag-uusapan natin is regarding kung ano yung CGT, Transfer of Rights, and Clean Title. May nakausap kasi akong client kagabi, napag-usapan namin yung regarding sa Clean Title, Transfer of Rights, and CGT, kung ano yung pinagkaibahan nila, and ano daw yung magandang deal doon. Actually, sir, based on my experience, sabi ko sa kanya, kasi meron akong bahay na sinalo na under bank last 2020 and pag-decide ko na bayaran na yung balance ko. So, pumunta ako sa Makati, doon sa main branch ng BDO para bayaran yung balance. And nalaman ko nga na kailangan pang tawagan yung dating may-ari para i-confirm kung talagang binenta niya yung kanyang property. Kahit na may hawak nga akong DOAS and assumption of mortgage. Yung DOAS is Deeds of Absolute Sale. So, ang sabi nung bangko, kasi natanong ko sa kanya, papaano ma'am kung after 10 years pang nabayaran or nasettle yung balance sa monthly amortization ng bank and hindi na makontak yung dating may-ari? Matatransfer ba ito sa pangalan nung bagong may-ari? Kasi may hawak naman siyang assumption of mortgage sa SPA. Sabi niya hindi daw, kailangan daw talaga still makausap nila yung dating may-ari. So yun daw yung risk doon. Just in case paano kung nawala na sa mundo? Kasi hindi naman natin alam, di ba? Sabi nila, yun daw yung mga problema sa mga underbank. Yun daw yung risk. So, magti-take a risk ka talaga. Kung bibili ka ng underbank, kailangan mabayaran mo agad. Pwede naman siya na bayaran, isettle mo na lang din si bank agad habang meron pa kayong communication ng dating may-ari. Yun yung advice nila. And tinanong din ng client ko kung ano yung net. Kasi may binibenta raw sa kanya na net na mga around 3 million lang. Ang mura daw nun. Sabi ko, sir, yung net po, hindi pa po yan all-in. Meron pa po yung taxes and capital gain tax. Yun po yung babayaran nyo sa city government para matransfer po sa pangalan nyo. Aware po ba kayo, sir? Sabi niya, hindi ko alam, ngayon ko lang narinig yan. Ayun nga guys, gusto ko lang din i-share sa mga tao na planning na bumili ng pasalo or resale. Ayun guys, meron po siyang capital gain tax and tax na babayaran po sa city government para matransfer sa pangalan nyo. Depende po yan sa zonal value. I-assess po yan ng mismong city government kung magkano po yung CGT na kailangan nyong isettle para matransfer sa pangalan nyo. And kung matagal na na-turnover yung property, may amilyar po yan na kailangan bayad din po yun ng dating may-ari. Kasi pwedeng dumagdag pa po yun sa babayaran nyo kung hindi pa po siya nasisettle. Dahil hindi naman po yan masisettle or matatransfer pag hindi bayad yung amilyar. So, kailangan nyo rin po yung malaman. Then, tinanong din ng client ko kung ano daw yung transfer of rights. Ang sabi ko sa kanya, ito po yung mga account or mga unit owner na under equity stage pa lang sa developer at gusto nilang ibenta yung kanilang property, mas safe po yung bilhin kasi mas mabilis yung process nun. Ang babayaran lang nila doon is transfer of rights fee sa mismong customer service po ng developer or let's say sa SMDC, ganon. Mga roughly 150k to 300,000 po depending sa location ng property na binibenta. And ang kailangan lang doon is buyers of request form of cancellation. Actually, assist naman kayo ng agent kung sinong kausap nyo para ma-process ito doon sa customer service. Or hihingi lang kayo ng copy mismo sa customer service kung wala na yung agent nyo and meron na kayong buyer na sasalo or bibili kayo ng property na pasalo na under transfer of rights. Yun po yun. So for me, tinanong din ng client kung ano daw ang mas safe sa tatlo. Kung underbank, clean title, na fully paid na, hawak na yung titulo, or transfer of rights. For me, transfer of rights, hawak na yung titulo, and also guys, direct developer. Kasi pag direct developer, reservation fee lang and form. Tinanong din ako ng client ko kung ano daw yung safe sa pagbili ng kondo. Syempre, number 1, yung direct developer. Kasi wala ka nang ganong iisipin doon. Ang requirements lang is valid ID, reservation fee, na 30k or 50k, depende sa location. And si developer yung magpa-process. Wala ka nang iisipin kahit nasa ibang bansa ka. Mas mabilis i-process yon. Yun nga lang, hindi mo siya pwedeng tawaran. Kasi kung ano yung presyo ng developer, fix na yon. Meron namang discount ang mga developer eh. Sasaktuhan mo lang kung merong mga best deal na promo, saka ka mag-purchase ng condominium. That's the number 1 na pinaka-safest is direct developer. Second is yung TOR. Siyempre, yung mga tao, hindi naman natin masasabi na perfect all the time na
na hindi nawala ng trabaho, nagka-problema. Kaya yun din yung reason ba't nila binibenta, or yung iba nagpi-flipping na kasi okay na, kumita na sila sa property, 'di ba? So okay din yun, yung transfer of rights. Yun yung pangalawa. Pangatlo is clean title pag bibili ka, yung bayad na ni first owner. Although malaki talaga yung ilalabas mong pera kasi fully paid na yun bayad na siya. Pero mas safe yun. Hindi ko naman din i-discourage yung underbank. Kailangan nyo lang guys mag-ingat. At least, gusto ko lang tong i-share kasi napag-usapan nga rin namin ng client. And thankful siya kasi salamat daw, chinner ko sa kanya yung pinagkaiba nung mga yon. So yun lang guys, ang napansin nyo ba na mas maliit yung ilalabas mo sa direct developer, reservation lang, tapos monthly lang kung pre-selling. Tapos pag TOR naman, kailangan mo doon mag-cash out, kung magkano na yung nabayad ng owner, isasama mo pa doon yung transfer of rights. Kaya medyo malaki yung cash out mo, although hindi naman fully paid yung ibabayad mo. And yun namang clean title na hawak na yung titulo, kailangan mong bayaran ng spot cash yung dating owner. And magbabayad ka pa doon ng CGT, capital gain tax. Although, mas mura mong mabibili talaga. Kasi syempre, kaya mong maka-discount doon sa first owner. Depende sa nakita mong property. Yun lang yung pinagkaiba nila, guys. And yung underbank naman, syempre, para siyang TOR din, di ba? Kasi magka-cash out ka ng malaki kung magkano nang nabayad ni first owner. Tapos, magma-monthly ka naman sa bank. Yun nga lang, may risk siya. Yun yung kinaibahan guys. And napag-usapan din namin sa client kasi napa-inquire daw siya sa akin. Kasi napapanood daw niya yung mga vlogs ko. Marami daw siyang kausap din na agent. And yung iba daw medyo over-promises. Sabi ko, ako kasi sir, ang prinsipyo ko po sa buhay, kahit di po ako real estate, ayoko po kasi na mag-over-promise dahil may pera nga ako, and then after a year naman, masisisi rin ako ni client. Kasi yung expectation nila is hindi totoo yung mga nasabi ko sa kanila. Like for example, kung sasabihin ko po sa inyo na kaya nyo pong kumita ng 100,000 a month sa Airbnb, and hindi naman po magkakatotoo sir. So dito lang po tayo as of today, kung magkano po yung pwedeng kitain. Let's say po, pag chinek natin yung Airbnb, pag kinumpute natin dyan, mga roughly 50 to 60,000 po yung safe. And syempre sir, meron pa po tayong ililes dyan ng mga bills, 'di ba? Yun po yung net po natin na income na pwedeng kitain. And sa long term naman po, ito po talaga yung rate niya. Kasi guys, nakakatakot mag-overpromise. Dahil nga, hindi ko kayang mag-take ng mga stress. Okay na yung konting, hindi ganun kadami yung benta guys, basta smooth sila. Mas gusto ko yon yung good sale na wala akong iniisip na baka after a year, kakaba-kaba ako dahil hindi magkakatotoo yung kinumit ko sa kanila. Kahit sa turnover, kung ang turnover is 2026, sasabihin ko 2027. Kasi, baka kasi ma-delay, hindi naman maiwasan na ma-delay minsan dahil nga syempre, may mga nangyari, nagkakaroon ng bagyo, di ba ganyan? So, nai-stop yung construction. So, it's better not to be safe than sorry. Yun yung ibig kong sabihin doon. And yun nga, napansin nga din daw ni client yun na, and sabi nga ng client, ang dami daw kasing scammers ngayon, natatakot daw siya. Yes sir, ang dami po talagang scammers and hindi po natin kasi talaga malalaman yun sir agad. So kayo na po ang mismong makaka-assess nun. Kaya po, pag nag-inquire, ayun, sinisendan ko rin sila ng aking license ID and also yung company ID ko. And napapanood din naman niya yung mga YouTube, yung mga legit ganyan. Sabi ko kay sir, kung ako po sir, hindi ko sisirain yung pangalan ko sa isang account na manloloko ako sa client. Kasi mas malaki po yung mawawalang pera sa akin dahil mas marami pa pong transaction na parating. Mas importante po sa akin yung ganun sir. So ayun, natawa lang si sir. Kasi totoo naman guys bakit natin sisirain yung pangalan natin sa maliit na pera, di ba? Kasi for me, yung isang transaction na nakapanloko ka, then, sino pa magtitiwala sa iyo kung kinalat ka na sa social media o ganyan, di ba? Or sasabihin nila itong taong to scammer or manloloko, di ba? Kaya mas maganda doon na tayo guys sa totoo. Wag na tayong mag-sugarcoat, di ba? Meron at meron yan. Wag nating madaliin lahat ng bagay. Yun nga yun. At ito pa guys yung idadagdag ko para help na rin sa mga existing clients na nakabili na kay SMDC and hindi pa turnover, na delay yung property and due na kanilang bank financing. Guys, pwede nyo pa pong i-extend ito hanggang turnover date. Mag-i-email lang po kayo sa customer service to request the equity to extend until the turnover date. Or itawag nyo po guys, para at least hindi pa kayo mag-i-start ng inyong equity sa bank financing. Dahil sa bank financing, meron na po siyang interest. And sa developer, wala pa. So, yun po is ina-advise ko rin yun sa mga clients ko para at least hindi sila
mag-start ng monthly sa bank financing. Kawawa rin na kasi yung mga clients kaya maganda na malaman din nila to. Actually, pwede naman na silang magpa-pre-approval sa bangko. Meron namang 1 year yan before ma-expire yung kanilang application. So, hindi pa magbabayad si bangko kay SMDC, ang gawin nyo, wag nyo munang pirmahan yung letter of guarantee. Kailangan lang ma-make sure na approve kayo sa bank. Pwede kayong magpa-pre-assessment as early before matapos ang inyong lump sum. Or else, na-delay yung turnover and may time pa kayong mag-process, gawin nyo na guys. Kaysa naman na turnover na tapos na yung equity, saka ka palang pa-process, so magagahol ka, mamadaliin mo yon. Kung may lalabas na penalty, kailangan mo pang ipa-waive. Yun yung ibig ko sabihin guys, para sa mga clients na patapos na yung equity or na-delay yung turnover nila. Sabi din ng clients, kasi may friends daw siya na hindi na turnover yung unit. So, pag ganun yung nangyari, tawagan nyo yung customer service guys, and pwede nyo namang i-transfer yon sa other unit. So, company disposition po yon guys. Hindi ko sasabihin yung full details about this kasi medyo technical siya. Maganda, itawag nyo na lang sa customer service. Idagdag ko pa guys, maganda pa rin bang mag-invest ngayon sa real estate as of 2025? Yes guys, i-share ko lang sa inyo na ang real estate is tangible asset. Meaning, hindi siya nawawala. Whatever happen, nandyan siya. Hindi kagaya ng stocks na pwedeng bumaba or mawala yung investment. Dito sa condo, hanggat binabayaran mo, hindi nawawala, tumataas yung value niya. And also, you can beat inflation. Habang tumataas ang mga bilihin, is tumataas din yung renta ng upahan, di ba? So, meaning, pag ikaw ay may condo at nabili mo noon, so, nabili mo ng mura, ngayon napaparent out mo siya, nabibit mo yung inflation dahil kumikita ka sa renta na mataas na yung rental, let's say naging 30 to 50k na after 8 years to 10 years kasi hindi malabong mangyari yon. So, ikaw din yung makikinabang. And yes guys, meron nga bubbles ngayon, pero isipin nyo naman, maraming nangangailangan ng tirahan. Maraming gumagraduate, lumalaki ang population natin, maraming mga gustong mag-retire dito sa Pilipinas. Hindi tayo mauubusan ng demand. So, magiging balance din siya. Darating din yung time na magiging balance kasi syempre, kumukonte yung lugar kung saan pwedeng itayo yung mga kondo, lalo na sa Makati, BGC, Pasay, nagkakaubusan na ng lupa. So, no choice. So, yung mga kondo na nakatayo na, existing kondo, mapupuno din yan ng tenant, ng renter. Syempre, tuloy-tuloy pa rin yung buhay Life must goes on. Kaya, yung inflation din, tumataas din. Yung rental, marami ding tao nang kailangan ng tirahan, kailangan mag-rent, marami pa rin mga papasok dito ng mga other nationality. Still guys, huwag kayong ma-discourage or matakot. May demand siya. Para siyang pagkain na needs. Needs siya. Kasi naniniwala ako, ang tirahan or home is needs. Kaya, still maganda pa rin siya na investment. Then, ang condominium naman is perpetual ownership. Pwede mo pang ipamana sa next generation. Lalo na kay SMDC. And we offer prime location. Yun nga, kagaya ng sinasabi ko sa podcast namin. Kung napanood nyo na, bababa ka lang, nandyan na lahat ng kailangan mo. May mall or walking distance lang sa mall. Yan naman din yung reason bakit nagre-rent yung mga tao. Yung convenient. 24 hours yung sakayan, yung kainan, nandyan. May 24/7 as Alphamart, 7-Eleven, coffee shop. Yung living ba na pinapagaan niya lahat, lalakarin mo lang, nandun ka na sa office mo, yun din yung reason bakit may nagre-rent sa condo kahit maliit yung space nito. And meron naman din condo ng mga 2 bedroom, yun nga lang, mas mataas lang yung rental niya. So, depende sa needs ng tao. And may mga condo rin na katabi ng school, ayun, hindi yun mauubusan ng tenant kasi year by year merong nag-aaral at hindi lang yun yung tenant mo doon. Yun ding mga nag-work along the area like sa Lush Residences, yun malapit sa Mapua University. And that's it for today's vlog muna. Medyo humahaba na yung ating podcast. Sana may natutunan kayo sa aking content for today. And see you from my next video. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.